Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Handa na ang Kamara na muling simula ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni Bicol-Saro Party List Representative Terry Ridon sa panayam sa Anong Take Mo sa DZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Aniya, kabilang pa rin sa mga reklamo ang naging banta na inilabas ni Duterte laban sa Pangulo, unang ginang at sa dating House Speaker, at ang umano'y paggastos ng confidential funds. Posible rin umanong madagdag ang mga aligasyon na inilabas ng self-proclaimed bagman na si Ramil Madriaga. In-expect ho natin, meron po, in fact, meron na po atang mga announcements this week, no, that an impeachment case will be refiled as soon as the one-year bar is finished. No? So, kasama pa rin po dyan yung usapin po ng maling paggamit ng confidential funds bilang una. Pangalawa, yung pong death threats against the President, the First Lady, and the former House Speaker, which is yung second basis. At yung ikatlo po, I think ito po yung madadagdag, yung pong ilan sa mga allegations po ni Mr. Madriaga. Hindi na ikinagulat ng political analyst na si Attorney Barry Gutierrez ang naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa motion for reconsideration ng mababang kapulungan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Aniya, unanimous kasi ang desisyon ng Korte nung nauna nilang binitawan ang one-year bar rule sa impeachment ni Duterte. Dagdag pa ni Attorney Gutierrez, nakadidismaya ang naging desisyon ng Korte Suprema. May tuturing din aniya ang questionable ang mga probisyon na naidagdag ng Korte sa patakaran nito. Hindi na nakakagulat ito. Marami namang mga eksperto na nagsasabi na dahil nga unanimous yung original na naging desisyon ng ating Korte Suprema dito, medyo maliit na lang ang tsansa na magkakaroon pa tayo ng ibang desisyon dito sa motion for reconsideration. Kung meron mang pinanghawakan ang mga observers dito, ito yung fact na mukhang hindi tama yung mga ibang mga factual na batayan ng ating Korte Suprema doon sa kanilang desisyon, at pinoint out nga ito doon sa naging motion for reconsideration na final ng ating Solicitor General. Sa ibang balita, maharap sa patong-patong na kaso ang driver ng isang SUV matapos makapatay ng 3 motorista sa karambola ng mga sasakyan sa Goa, Camarines Sur. Alamin natin yan sa report ni Irene Ruga. Patay ang 3 katao habang kritikal naman ang isa pa matapos ang karambola ng mga sasakyan sa San Juan Bautista Street, bayan ng Goa, Camarines Sur, kaninang alas 7 ng umaga, Enero 28, 2026. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, magkasunod umanong bumabagtas sa kalsada ang isang trimobile at isang SUV nang tangkain ng SUV na mag-overtake. Pero nawalan umano ng kontrol ang driver at nahila ang manibela, dahilan upang salpukin ang 2 motorsiklo na nasa kabilang linya ng kalsada. 3 nakasakay sa motor ang agad binawian ng buhay sa insidente, kabilang ang magkapatid, isang criminology student na papasok sana sa paaralan at ang kapatid nito patungo naman sa kanyang trabaho. Sugatan at nasa kritikal namang kondisyon ang isa pang biktima na sakay ng isang habal-habal na motorsiklo habang nasawi ang driver nito. Nasa kustodiya na ng Goa Municipal Police Station ang driver ng SUV na mahaharap sa patong-patong na kaso, kabilang ang reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property, bukod pa sa iba pang posibleng paglabag. Mula sa Camarines Sur, Irene Ruga, nagseserbisyo para sa Pilipino. Hindi na umabot sa ospital ang magkapatid na binatilyo matapos bumangga naman ang kanilang motor sa kasalubong na truck. Ang magkaangkas na magkapatid patungo sa ng eskwelahan nang mangyari ang insidente. Alamin natin yan sa ulat o sa report ni Clark Pasuit. Matinding disgrasya ang sinapit ng magkapatid na binatilyo sa Tubigon, Bohol matapos bumangga sa kasalubong na truck. Sa lakas ng impact, tumilapon ang magkapatid na edad 13 at 14 anyos na parehong walang suot na helmet. Dead on the spot ang magkapatid.
Sakay ng motorsiklo, papunta sana ang magkapatid sa eskwelahan para magbayad ng kanilang tuition para makapag-exam noong araw na yon. Ayon sa mga otoridad, mabilis ang takbo ng motorsiklo na nag-overtake at tumawid sa kabilang lane na binabagtas naman ng container truck. Agad namang sumuko ang driver ng truck. Inihintay pa kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Hindi sang-ayon si Transportation Department Secretary Giovanni Lopez sa mga panukalang carpooling sa EDSA busway. Itong pahayag ng DOTR kaugnay sa naging pahayag ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na pinag-aaralan na nila ito. Babala ni Lopez kung bubuksan ang busway ay mawawalang saysay yung dahilan kung bakit ito ginawa. Pero ayon pa rin kay Lopez, bukas sila para makipag-usap sa MMDA kaugnay sa panukala. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.